Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Lalong mapaiigting ng binubuong Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, mapapalakas din ang naturang kooperasyon ng seguridad sa Asia-Pacific region. Sa ilalim ng kasunduan, maitatakda ang mga panuntunan sa pagbisita ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at Japan sa kani-kanilang mga bansa para sa pagsasanay at joint exercises. Ayon pa kay Anyo, patunay ang pagbibigay ng Japan ng mga coastal surveillance radar at ang pagsuporta sa pamamagitan ng official security assistance sa layunin nitong mapalakas ang kakayahang pangsiguridad ng mga kaalyado nitong bansa. Mahalaga rin anya ang nagaganap na trilateral cooperation sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos para masiguro ang malayang paglalayag sa West Philippine Sea at sa pagsusulong ng pandaigdigang batas. Ani Anyo, karangalan para sa Pilipinas na maging unang benepisyaryo ng programa na magpapaigting ng pagbabantay sa teritoryo ng bansa kasabay ng pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon. Naniniwala ang bagong Agriculture Secretary na si Francisco Chu Laurel Jr. na maraming pagbabago ang kailangan maipatupad sa sektor ng agrikultura para mapababa ang presyo ng bigas. Sinabi ni Laurel na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang produksyon sa lahat ng sektor ng agrikultura, partikular ang bigas. Iniutos din umano ng Pangulo na isulong ang modernisasyon sa produksyon ng bigas, kasabay ang pagsasaayos ng patubig, pagtatanim ng angkop na punla, paggamit ng mga makabagong makina at iba pa. Kailangan rin na niyang baguhin ang ilang batas at mapanatili ang mga buffer stock at mga imbakan. Aminado naman si Laurel na bagamat maaaring mapababa ang presyo ng bigas sa katapusan ng taong 2024, magiging mahirap na abutin ang pangako ng Pangulo na ibaba ito sa 20 pesos kada kilo. Kasalukuyan anyang nasa pinakamataas na antas nito sa loob ng 15 taon ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Naunang sinabi ni Pangulong Marcos na nakadepende ang pagbaba ng presyo ng bigas sa pagsasaayos ng value chain nito. 64 na overseas Filipino workers mula sa bansang Israel ang inaasahang makakauwi ng bansa sa loob ng linggong ito ayon sa Department of Migrant Workers. Parating ngayong araw sa Ninoy Aquino International Airport ang ikalimang batch ng OFW repatriates mula Israel ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak. Binubuo ito ng 22 individual at isang sanggol. 19 sa kanila ay nagtatrabaho bilang caregiver sa Israel habang hotel workers naman ang 3. Babalik sila ng bansa sakay ng Etihad Airways Flight EY424 na lalapag sa NAIA ngayong hapon. Samantala, kabilang din sa batch na ito ang mga labi ng namatay na OFW sa Israel na si Mary Grace Prodigo Cabrera na iuuwi ng kanyang kapatid na si Mary June Prodigo. Isa si Cabrera sa 4 na Pilipinong caregiver na namatay doon sa gitna ng nagaganap na labanan sa pagitan ng Israel at ng Palestinian militant group na Hamas. Parating naman bukas ang ika-6 na batch na binubuo ng 42 OFW. Magandang balita para sa mga motorista, magkakaroon ng bahagyang pagbaba o rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, ika-7 ng Nobyembre. Sa magkakahiwalay na abiso, sinabi ng mga kumpanya ng langis na magpapatupad sila ng 45 centavos kada litro na bawas singil sa gasolina. Piso at 10 sentimos naman ang kaltas sa presyo kada litro ng diesel, habang piso at 5 sentimos naman sa kerosene. Ipatutupad ang mga kaltas sa presyo simula hating gabi bukas. Ayon sa Department of Energy, epekto ito ng paggalaw ng mga presyo sa pandaigdigang merkado. Noong nakaraang linggo, tumaas ng 45 centavos ang presyo kada litro ng gasolina, pero bumaba naman ng lagpas piso ang presyo ng diesel at kerosene. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Benj Bondok. Magandang hapon.